bago ang lahat, basahin po muna natin ang Roma 12 verse 2. Kung may mga Biblia kayo mga kapatid, buklatin ninyo po at nais ko rin pong basahin po ninyo para sa ganon, masundan nyo po yung ating topic sa oras na ito. Sabi dito mga kapatid sa Roma chapter 12 verse 2, sabi dito, huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kung hindi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya ay lubos na kalooban ng Diyos. Yan. So, ito po ngayon ang ating text mga kapatid na pag-aaralan natin sa oras na ito. So, ang pamagat ng ating pag-aaralan na ito, baguhin ang pag-iisip. Yan. So, napaka-importante mga kapatid na tayo bilang isang mga lingkod ng ating Panginoon, napaka-importante na baguhin natin ang ating isip. Alam nyo kung bakit mga kapatid na sinasabi ng Biblia na kailangan nating baguhin ang ating mga pag-iisip? Napaka-importante nito. Kasi hindi tayo makapaglilingkod sa Diyos ng maayos kung hindi natin babaguhin ang ating pag-iisip. Amen? Kasi kung ang ating isip ay ganun pa rin, gaya nung tayo ay nasa sanlibutan, ito yung sinasabi ng Biblia na maaaring tayo ay hahalubilo pa rin sa mga bagay na nasa sanlibutan. Ang sabi ng Biblia, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito. Isang bagay na sinasabi sa verse na ito mga kapatid, na huwag tayong magsiayon sa sanlibutang ito. Kaya titignan nyo po mga kapatid, maraming Kristiyano na umaayon pa rin sa sanlibutang ito kahit Kristiyano na siya, kahit nakakakilala na siya sa Diyos, kahit nakririnig niya na ang salita ng Diyos, pero umaayon pa rin sila sa mundong ito. Sumasabay pa rin sila sa uso ng mundo, sumasabay pa rin sila sa mga gawa ng makamundo. Yan. So, ito ang kailangan nating gawin. Kaya sabi ng Biblia, mag-iba tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng pag-iisip. No? Napaka-importante po niyan mga kapatid, na baguhin natin ang ating pag-iisip mga kapatid. Kasi kung hindi natin babaguhin mga kapatid, ang sabi ng Biblia, para mapatunayan natin kung alin ang mabuti, kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Kung babaguhin natin ang ating pag-iisip mga kapatid, malalaman natin kung ano o alin ang mabuti, at kung ano ang kaaya-aya, at kung ano ang kalooban ng Diyos. Pero kung hindi natin babaguhin ito mga kapatid, hindi natin makikita kung ano yung mabuti, at kung ano yung kaaya-aya, at kung ano yung kalooban ng Diyos. Amen? Tandaan natin, pag hindi natin ito babaguhin, hindi natin alam kung anong solusyon ang gagawin natin pag sa tuwing nasa problema tayo. Pag tayo ay nasa stress, pag tayo ay nasa depress, yan. Pag tayo ay nasa sitwasyon na hindi maganda, hindi natin alam kung saan tayo lalapit, hindi natin alam kung ano yung kalooban, kung ano yung mabuti, kung ano yung kaaya-aya. Siyempre, gagawin pa rin natin kung ano yung gusto natin. Kasi yan ang gawaing makamundo o gawaing makasanlibutan. Yung gawain na sa ating mga sarili lamang, sa ikasasaya ng ating sarili po mga kapatid. So ngayon mga kapatid, sabi ito, gusto ninyo ba makita ang kalooban ng Diyos sa buhay ninyo? Tanungin ko kayo, gusto niyo ba makita ang kalooban ng Diyos sa buhay ninyo? Sinong hindi? Sinong ayaw? Sinong hindi alam? So gusto niyo ba? Itaas nyo ngayong kamay nyo kung gusto nyo. Amen. Ayan. So lahat tayo gusto natin makita kung ano talaga ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Alam nyo kung ano ang susi? Para makita natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Bakit parang nagigipit pa rin tayo? Bakit hirap ang pagpapala sa atin? Bakit hirap pa rin tayo magpatawad? Amen? Kasi ang problema, ito ang susi, yung baguhin ang pag-iisip. Ang problema, hindi natin binabago ang ating pag-iisip.
nananatili tayo sa ganong sitwasyon. Kaya sabi ng Biblia mga kapatid, baguhin ninyo para makita ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Kaya pala hindi natin makita kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya pabalik-balik tayo sa buhay natin noon. Kaya hindi tayo mabago-bago. Amen? Kasi bakit? Hindi kasi natin binabago ang ating pag-iisip. So yan ang pinaka-importante mga kapatid, na baguhin natin yung ating pag-iisip bilang isang mga lingkod ng Diyos. Ngayon mga kapatid, ang susi, ang sabi, baguhin ang ating pag-iisip. Baguhin natin. Baguhin natin. Sabi ni Google, una, ito ang sentro ng ating pag-iisip, pag-unawa, pagkilos. Yan. Pangalawa, ang kakayahang mag-isip ay mahalaga sa ating personal na pag-unlad. Tama. Pangatlo, kung wala ang ating isip, hindi tayo magiging tao. Yan. Una, sabi, ito ang sentro ng ating pag-iisip, pangunawa, pagkilos. Kaya mga kapatid, pag ang isip natin walang gana, at hayaan natin umikot yan, wala akong gana. Tandaan mo, dahil wala kang gana, yan ang nasa isip mo, tamad ka, magiging tamad ka. Hindi ka kikilos. Kaya, ano mangyayari? Hindi mo matatapos yung mga bagay na dapat mong gawin. Wala kang matatapos. Kasi ang nasa isip mo lagi, walang gana. Walang gana. Yun lagi ang nakatatak sa isip natin. Walang gana, walang gana. Kaya pag kahit pumunta ka ng church, wala kang gana, tinatamad ka kasi wala kang gana. Yun ang nasa isip mo. Amen? Yun lagi ang nasa isip natin. So sabi, ito ang sentro natin, ang ating pag-iisip, pangunawa at pagkilos. Kaya pag yan ang nasa isip natin, apekto pati ang iyong katawan. Nakuha po natin mga kapatid. Pangalawa, sabi, ang kakayahang mag-isip ng mahalaga sa ating personal na pag-unlad. So, sa pamamagitan ng isip mga kapatid, ito rin ang magiging susi kung bakit ka uunlad. Kung bakit ka lalago. Kung bakit mo mararating ang iyong pangarap, ang iyong gustong mangyari sa buhay mo. Amen? Ito ang magiging dahilan, yung isip mo. Pero kung ang isip mo, kapatid, tamad akong mag-aral. Yan, tamad ka talaga. Kung ang isip mo ay walang pag-asa, wala talagang pag-asa. Wala talagang pag-asa. Pag ang isip mo, wala na akong mararating. Wala ka talagang mararating. Ay, hanggang ganito na lang siguro ang pananampalataya ko. Hanggang dyan na lang talaga ang pananampalataya mo. Ay, parang wala naman akong talent. Talagang mawawalan ka ng talent. Nakuha natin. Kasi bakit? Yun kasi ang nasa isip natin eh. Imbis umunlad ka, hindi ka uunlad kasi ang kabaliktaran ang iniisip mo. Negatibo ang iyong nasa isip. Amen? Yan ang mga bagay mga kapatid. At ang pangatlo mga kapatid, sabi, kung wala ang ating isip, hindi tayo magiging tao. Hindi tayo magiging tao. Ibig sabihin sa madaling salita, sabi ni Google, ang isip ay hindi lamang isang organ. Ito ay ang pundasyon ng ating pagkatao. Ito ang pundasyon. Kaya kung paano ka mag-isip, yun din ang magiging dikta ng iyong pagkatao. Kung paano ka mag-isip, yun din ang mangyayari sa'yo. Kaya kung wala kang pangarap sa buhay, wala kang gustong marating, talagang wala kang mararating. Amen po ba? Ganun po mga kapatid. Kaya uulitin ko, napaka-importante mga kapatid na baguhin natin ang ating mga isip. Aminado tayo, nakakatamad, nakakawalang gana kung minsan. Pero hahayaan pa natin yan na maglaro sa isip natin, na ang isip natin ay ganun na lang. Mga kapatid, hindi.
sabi ng Biblia, baguhin, baguhin, baguhin. Sapagkat mga kapatid, sabi, ang isip ay hindi lamang isang organ. Ito ay ang pundasyon ng ating pagkatao. Alam mo mga kapatid, kung ano yung mararating mo sa buhay mo, yun ang nilalaman ng isip mo. Ayun yung pagpapasya ng isip mo. Kaya nasa sayo ang susi kung paano mo babaguhin ang iyong pag-iisip. Kung paano mo babaguhin yan. Amen po ba? So, basahin po natin mga kapatid ang Efeso 4:23. At kayo'y mga bago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao, na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Yan. So, sabi ng Biblia mga kapatid, sabi di ba? Sabi, ang isip ay hindi lamang isang organ. Ito ay pundasyon ng ating pagkatao, sabi ni Google. So, tama naman mga kapatid. Di ba? Sabi ng Biblia, no, nasa labasan natin, ang magbago ng espiritu. Yan, magbago ng espiritu. Kung babasahin po natin yan sa revise, ang sabi dyan, diwa. Pag sinabing diwa, tumutukoy ito sa pag-iisip din at espiritu. No? So, sabi dito, espiritu at pag-iisip. Yan, pag-iisip. Kailangan nating magbago ng espiritu at pag-iisip. Tapos sabi din dyan, ating suotin ang pagbabago, ating suotin ang bagong pagkatao. Lahat ba tayo mga kapatid ay binago? Amen. Lahat ba tayo baptized in Jesus' name? Amen. Diba? So, kaya ka mga kapatid, tinawag ng Diyos kasi gusto ng Diyos, mabago ka. Baguhin ang iyong pagkatao. Pero walang magagawa ang Diyos kung ayaw mong magpabago. Kaya nasa iyo rin ang susi para magbago. Amen po ba? Nasa iyo rin po ang susi. Kaya nga sinasabi ng Biblia, ang Biblia kamo mga kapatid, hindi kamo nagkukulang sa ating magpaalala. Sabi, baguhin ang espiritu. Kasi yung espiritu na meron tayo, hindi maganda noon. Amen? Yung espiritu na nasa sa atin noon, puro masama. Kaya malaya tayong gawin ang lahat ng bagay. Lahat ng gusto natin, kahit ikasasama na ng katawan natin, ay ikasisira na ng katawan natin, ginagawa pa rin natin mga kapatid. Kasi yun yung espiritu na nasa sa atin. Ngunit tayo ay nakakilala na sa Panginoon. Gusto ng Diyos mga kapatid, baguhin natin yung ating espiritu. At espiritu at pag-iisip. Kasama pa rin ang pag-iisip. Ngayon mga kapatid, masusuot ba natin ang bagong pagkatao? Tandaan natin mga kapatid, sabi, para mabihis natin ang bagong pagkatao, kailangan nating magbago ng pag-iisip. Tandaan natin mga kapatid, hindi natin mababago, ay hindi natin masusuot ang bagong pagkatao kung hindi natin babaguhin kung paano tayo mag-isip. Hindi natin niya mababago. Hindi natin niya masusuot, mga kapatid, yung bagong pagkatao na yan. Hanggat ang ating isip ay nananatili sa mundo. Sumasabay pa rin tayo sa takbo ng mundo. Nakuha natin, hindi natin po masusuot ang bagong pagkatao. Ang makikita pa rin sa atin ay yung lumang pagkatao. Yun at yun pa rin ang makikita sa atin. Binago ka na ng Panginoon, ng bababae ka pa rin, ng lalaki ka pa rin. Tinawag ka na ng Panginoon, nagmumura ka pa rin, nagsasalita ka pa rin ng mga bagay na mahahalay, ng mga kabastusan. Tinawag ka ng Panginoon, sumasabay ka pa rin na sa uso ng sanlibutan. Kung ano yung mga uso, alam niyo yung mga uso? Pag nakita mo, grabe pormahan yun parang yun ang uso ngayon gagaya ka rin. Nakuha natin? Para sarap magpakulay ng buhok. Kulay itim. Ito ba Kaya magpapakulay ka rin, kulay dilaw. Kasi sumasabay ka sa uso mga kapatid So, hindi maganda. Kaya sa lahat ng mananampalataya, ito ang sinasabi ng Biblia.
na baguhin natin ang ating pag-iisip. Huwag na tayong umayon sa takbo ng sanglibutang ito. Baguhin natin. Kaya alam niyo mga kapatid, hirap tayong maglingkod sa Panginoon kasi hindi natin binabago ang ating pag-iisip. Hirap tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi kasi natin binabago ang ating pag-iisip. Amen? Yan ang susi. Baguhin natin ang ating pag-iisip, mga kapatid. Nakuha natin, mga kapatid. So, ngayon, hallelujah, ang tanong, paano mo ba babaguhin ang iyong pag-iisip? Paano kaya? Paano natin babaguhin ang ating pag-iisip, mga kapatid? Alam niyo kung paano? Maging kingdom-minded po tayo, mga kapatid. Maging kingdom-minded po tayo. Hanggat hindi tayo magiging kingdom-minded, mga kapatid, malabong hindi natin mababago ang isip natin. Mahihirapan tayo kung sa sarili lang natin, mga kapatid. Pag kingdom-minded, mga kapatid, hindi ito yung katulad ng sinasabi ng mga nasa mundo, ha? Kasi tandaan natin, may mga mabubuting gawa na hindi naman talaga. Amen? Yung kingdom-minded dito na tinutukoy, ito yung tinatawag na makalangiting pag-iisip. Makalangit na pag-iisip po, mga kapatid. Hindi ito yung katulad ng iniisip na minsan sinasabi ito kahit ng mga hindi nakakilala sa Panginoon, maging kingdom-minded ka kasi. Nakuha niyo? Naririnig niyo yun? Pero minsan, iba yung pangunawa nila sa salitang kingdom-minded. Yung kingdom-minded na tinutukoy, mga kapatid, yung makalangiting isip. Pag makalangiting isip, ito yung mga bagay na wala kang ibang iniisip kung hindi yung kalooban ng Diyos. Yung kalooban ni Kristo, yung mga utos ni Kristo, ano ba yung ikasasaya ng Diyos? Ano ba yung magagawa ko para sa kalooban ng Diyos? Ano ba ang maitutulong ko para sa makalago, sa pagpapalago sa iglesia ng Diyos? Ano ba ang dapat kong gawin para maramdaman ko ang Diyos? Yan po, mga kapatid. Yung makalangiting isip. Kahit nga minsan, mga kapatid, alam nyo, hindi kayo nagtataka. Ito, magsalita kayo o hindi, aminin nyo man o hindi, nararamdaman namin kayo. Kahit nandito kayo sa loob ng church, parang hirap ninyong maramdaman ang presensya ng Diyos. Kahit nakataas ka na ng kamay, kahit nakapikit ka na, pero parang wala lang. Diba? Wala kang maramdaman. Parang feeling mo ang layo-layo ng Diyos. Kaya minsan, ang mangyayari, aabot ng katamaran. Mababa mo yung kamay mo. Diba? Para ang nangyayari, niloloko natin yung sarili natin, mga kapatid. So, mga kapatid, kailangan natin maging kingdom-minded po, mga kapatid. Para malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kasi hindi natin malalaman yan. Sabi dito, mga kapatid, sa Colossus 3:1 hanggang 2. Praise the Lord. Colossians 3 verse 1 hanggang 2. 1. Kung kayo ngay muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. 2. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Yan. So, tanungin ko kayo, kayo ba ay kasama na nabuhay, na binuhay na muli ni Kristo? Kasama ba tayo lahat? Alam niyo po, mga kapatid, bakit sinabi ito? Kasi noon, tayo yung mga patay sa harapan ng Panginoon. Nung hindi tayo nakakilala sa Panginoon. Mga patay tayo sa harapan ng Diyos. Ngunit nung nakilala natin, hallelujah, ang Diyos, tinanggap natin siya sa ating puso at nagsisi tayo at nagpasya tayo magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Binuhay tayo muli. Kung paano si Kristo ay namatay sa krus at nailibing at nabuhay ng ikatlong araw. Ganon din tayo, mga kapatid. Namatay tayo sa kasalanan,
inilibig tayo sa pamamagitan ng bautismo, tapos muli tayong nabuhay sa pag-ahon natin. Kaya tayo tinatawag ng mga bagong nilalang eh. Mga kapatid eh. Kaya kasama tayo sa nabuhay kay Kristo, mga kapatid. So sabi, hanapin natin ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo. So ito yung bagay na dapat nating gawin. Isipin. Amen? Na para maging kingdom-minded tayo, mga kapatid, kailangan natin hanapin natin yung mga bagay na nasa itaas. Ibig sabihin, yung nasa langit na kinaroroonan ni Kristo. Ibig sabihin, hanapin natin yung kalooban ni Kristo. Yung mga utos ni Kristo, gaya ng paliwanag ko sa inyo kanina. Ano bang pwede kong magawa para sa gawain ng Diyos? Ano bang may tutulong ko para mapalago ang gawain ng Diyos? Ano ba dapat kong gawin? Kailangan may gawin ako para mapasaya ko ang Diyos. Yan dapat lagi ang nasa isip natin po, mga kapatid. Baguhin natin ang ating mga isip. Ituon natin sa mga bagay na nasa itaas. At ang sabi, ilagak natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas. Ilagak natin. Ibig sabihin, ituon natin sa mga bagay na nasa itaas, nasa langit, mga kapatid. Habang hinahanap natin ang kalooban ni Kristo, yun na yung nangyayari na unti-unti nagbabago yung ating pag-iisip. Kasi itinutuon natin sa taas. Lagi ang nasa isip natin, ito ang kalooban ng Diyos. Hindi ito kalooban ng Diyos. Hindi, kahit tinatamad ako magsimba, hindi ito ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, kahit tinatamad ako, wala akong gana, pupunta ako sa bahay ng Diyos. Nawawalan ako ng gana magpuri. Hindi ito ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, kailangan purihin ko siya, sambahin ko siya, parangalan ko siya. Ito ang kalooban ng Diyos. Ay, hindi ito ang kalooban ng Diyos. Alam kong pag ginawa ko to, hindi magiging masaya ang Panginoon. Magagalit sa akin ng Diyos, maiinis sa akin ng Diyos, mawawala ng gana sa akin ng Diyos. Hindi, ito ang gagawin ko, yung kalooban ng Diyos. Yan lagi ang nasa isip natin, yung kalooban ng Diyos. Lagi ang nasa isip, kalooban ng Diyos. Mga kapatid, amen po ba? Yan po, mga kapatid. Sabi pa, doon sa nabasa natin, di ba ang sabi, ilagak natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas. Yan. Isa yan sa pagiging kingdom-minded po, mga kapatid. Basahin natin ang Colossus 3, 5 hanggang 8. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. 6. Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway, na inyo rin nilakaran ng una, na kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito. 8. Datapwat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito, galit, kapuotan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. So mga kapatid, hindi natin maitutuon ang ating pag-iisip doon sa langit. Kung hindi natin papatayin itong mga bagay na ito sa atin. Sabi, sunod sa 6, sabi, na dahil sa mga bagay na iyan, ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. 7, na inyo rin nilakaran ng una. Na ganyan tayo lumakad ng una. Nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito. 8, datapwat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga bagay na ito. Galit, kaputan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Sabi una, patayin natin yung mga bagay na ito. Tapos sabi sa pangalawa, layuan natin ang mga bagay na ito. Kasi hanggat nandito ang mga bagay po na ito, mga kapatid, hindi natin maitutuon ang ating isip sa taas.
mahihirapan tayong maging kingdom-minded po, mga kapatid. Bakit? Kasi puno ka ng puti. Puno ka ng galit eh. Imbis magawa mo yung mga bagay na gagawin mo para sa Diyos, hindi mo siya magawa kasi nga ang isip mo nandoon. Amen? Hindi tayo nagiging kingdom-minded po, mga kapatid. So sabi, una, patayin natin. Alisin natin sa ating buhay. Kasi hindi na kasi tayo yung nabubuhay sa ganyang pamumuhay eh. Iba na ang pamumuhay natin. Binuhay na tayo ni Kristo. Amen? Ngayon, ang gusto ng Diyos, baguhin na. Dahil binuhay na tayo sa ating lumang pagkatao, ngayon ang gusto ng Diyos, baguhin natin ang ating pag-iisip. Maging kingdom-minded po tayo, mga kapatid. Alisin po natin yung mga bagay po na yan. Ngayon, mga kapatid, ang sabi, pakibasa po ang John 3:31. Ang nanggagaling sa itaas ay sumasa ibabaw ng lahat, ang galing sa lupa ay tagalupa nga. At ang ukol sa lupa ang sinasalita niya, ang nanggagaling sa langit ay sumasa ibabaw ng lahat. Yan. So, ang sabi ng Biblia, sa nabasa po natin, ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Kung tagalupa, ang lahat ng mga bagay na sinasalita niya, mga tagalupa, panglupa. Kaya mga ginagawa niya rin panglupa. Alam niyo po, pagka ganito, panglupa, ito, basahin po natin. James 3 verse 15 hanggang 16. Praise the Lord. James 3 verse 15. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa dyablo. 16. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Tignan ninyo, anong sabi ng Biblia po, mga kapatid? Sa 15, ulitin ko ha. Sabi sa 15, hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kung hindi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa dyablo. Kaya nga, mga kapatid, kung tayo nabubuhay pa dito sa lupa, makamundong lupa, wala tayong ibang gagawin kung hindi ang ginagawa natin yung gawang makadyablo. Laman. Kaya tignan ninyo, yung pinag-aralan natin nung linggo, yung ipinangaral ni Brother James, yung pita ng laman. Amen? Kung bakit nagagawa pa rin natin yung laman, kasi ang mindset natin, nasa lupa pa rin kasi. Amen? Pag-iisip na makasanlibutan. Kaya hirap tayong maglingkod sa Diyos. Hirap tayong magbago. Kaalam nyo, mga kapatid, kahit magpalipat-lipat tayo ng church, ito tandaan nyo ha, kahit magpalipat-lipat tayo ng church, kahit sabihin nyo perfect yung church na nilipatan ninyo, pero ang mindset mo hindi magbabago, tandaan mo hindi magiging perfect yung church na yun. Kasi bakit? Yung may sinasabi ng Turkey. Nakuha ninyo? Mga kapatid, kahit sabihin nyo na dito ako lalago sa church na ito, tandaan mo, ang problema pa rin nasa sa iyo. Nasa sa iyo pa rin ang problema, yung mindset mo, yung mindset natin. Kasi hindi natin binabago. Dapat ang maging mindset natin ay, kingdom-minded. Maging kingdom-minded po, mga kapatid. Nakuha ninyo? Ito sabihin ko, kahit lumipat ka ng church, hindi ka pa rin magtatagal. Kasi bakit? Dahil hindi mo binabago ang isip mo, malalaman yung tunay mong ugali. Nakuha natin? Nakuha natin, mga kapatid. Ganun po ang mangyayari. Kaya ang pinakasusi, baguhin natin. Mga kapatid, mga tinawag tayo ng Diyos. Amen? Tinawag tayo ng Diyos. Siyempre, tinawag ka ng Diyos. Inaasahan ng Diyos, maging kingdom-minded ka. Maging kingdom-minded tayo. Para magawa natin kung ano talaga ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Hindi kasi tayo kingdom-minded eh. Kaya hindi natin alam kung anong direksyon ng buhay natin eh. Kaya ang iba sa atin, ang solusyon, tumalikod. Di ba? Magpalipas muna. Magpahinga muna.
Tama? Lumipat muna. Hindi ba sapat ang Diyos para maging kapahingahan mo? Amen po ba? Yan ang nagiging solusyon po natin, mga kapatid. Tandaan nyo, hindi ang church ang problema. Kung hindi, tayo. Tayo ang problema kasi iba ang mindset natin. Iba ang isip natin. Hindi kasi natin binabago. Nananatili tayong ganun. Kaya ang pananampalataya natin, walang pagbabago. Nakuha natin? Kahit, alam niyo po mga kapatid, kahit maisaksak nyo sa utak nyo itong lahat ng nilalaman ng Biblia, malaman nyo ang lahat ng history, pero hanggat hindi mo binabago ang iyong mindset, walang kwenta ang salita ng Diyos sa atin. Nakukuha natin? Walang kwenta. Ang susi, baguhin. Baguhin. Walang problema kung lilipat tayo ng church. Walang problema. Ang problema kung magkakalat ka. Nakukuha natin? Yun ang problema. Amen po ba mga kapatid? So, ayan, anong sabi? Yung mga bagay na nasa panglupa, no? Kaya kung ang isip natin, panlupa pa rin, mga bagay pa rin, nandiyan sa lupa na yan, yan ay gawain ng laman at ng diablo. Alam nyo kung ano ang isip na makalangit? Na panglangit? Alam natin kung ano po ang isip na makalangit po, mga kapatid. Okay. Sabi dito, kung itutuon natin ang ating isip sa langit, ang sabi ng Biblia ay ganito. Basahin natin ang James 3, verse 17 hanggang 18. Praise the Lord. James 3 verse 17. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis saka mapayapa, banayad, madaling panangingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. 18. At ang bunga ng katwiran ay natatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawa ng kapayapaan. So, anong sabi ng Biblia? Sabi, ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una. Ano? Ulitin ko mga kapatid para tumatak sa isip natin. Ha? Ngunit ang karunungang buhat sa itaas, tinutukoy yung nasa itaas, yung nasa langit. Mga kapatid, sabi, unay malinis, saka mapayapa. Yan ang sabi ng Biblia. Malinis, mapayapa, maamo. Makalangit yan na pag-iisip. Maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang, namumuhay ng mabubuting gawa. Hinihimay-himay ko po. Hindi nagtatangi, hindi nagkukunwari, namumunga ng katwiran. Pinakapanguli, ang sabi, ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Yan ang isip nasa sa langit. Kaya mga kapatid, kung ang isip natin ay nasa langit, mga kapatid, ito, una, magkakaroon ka ng malinis na puso, malinis na pag-iisip, malinis sa lahat ng mga bagay, malinis, mapayapa. Kaya kahit puno ka ng problema, puno ka ng pagsubok, kahit marami nang umaapi sa'yo, marami nang gumagawa sa'yo ng mas masama, no, kahit yung nasa paligid mo ang gulo-gulo na, payapa ka pa rin. Payapa ka pa rin, kapatid. Sunod, puno ng awa, puno siya ng awa. Pansinin natin ang sarili natin kung puno ng awa. Baka puno tayo ng panglalait. Nakuha ninyo? Puno tayo ng pangmamaliit sa kapwa. Yan kung ang isip natin nakatuon sa langit, puno ng awa. Sunod, masaganang namumunga ng mabubuting gawa. Pansinin din natin yung mga ginagawa natin. Pansinin natin. Kasi sabi,
Kung talagang lingkod ka ng Panginoon at talagang isip mo ay kingdom-minded, no, ito masaganang namumunga ng mabubuting gawa. Kahit hindi siya ginagawa ng mabuti, basta ikaw sagana ka sa paggawa ng mabuti. Amen po ba? Tapos sunod po mga kapatid, hindi nagtatangi. Pansinin din natin ang sarili natin kung nagtatangi tayo. No? Baka nagtatangi tayo. Sunod mga kapatid, sabi, hindi nagkukunwari. Hindi tayo nagkukunwari. Hindi yung gagawan mo ng mabuti sa harap mo. Pero pag nakatalikod siya, pag nakatalikod ka na, kung ano-ano mga pinagsasasabi mo, nagkukunwari. Amen? Mga masasama mong sinasabi. Pagkukunwari. Pero ang isip na makalangit, hindi ganon. Hindi nagkukunwari. Totoo siya sa lahat ng bagay na kanyang ginagawa. Totoo siya sa kapwa niya. Totoo siya sa leader niya. Totoo siya sa church na tinutungtungan niya. Totoo siya sa paglilingkod niya. Kaya pagpunta niya sa church, totoo siya. Magpuri siya, totoo siya. Hindi nagkukunwari. Walang pagkukunwari. Sabi, namumunga ng katuwiran. No? Laging namumunga siya ng katwiran, mga kapatid. At higit sa lahat, ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Lagi ang puso niya nasa kapayapaan. Kasi maibigin siya Amen po ba mga kapatid? Ngayon mga kapatid, sabi, kung babaguhin natin ang ating isip, gagawin natin kingdom-minded, ano mangyayari sa tingin ninyo? Sabi ng Biblia, una, makikita natin kung alin ang mabuti. Gaya sa nabasa natin sa Roma 12:2. Yung nabasa natin 12:2. Sabi, kung hindi tayo magsisiayon sa mga bagay na nasa sanlibutan na to at babaguhin natin ang ating pag-iisip, ang sabi, makikita natin una kung alin ang mabuti, kung ano ang kaaya-aya, at kung ano ang kalooban ng Diyos. Makikita natin yun. Kaya pala mga kapatid, hindi natin makita kung ano talaga ang kalooban ng Diyos. Puro tayo na itong kalooban ng Diyos, itong kalooban ng Diyos. Alam niyo, pagka puro tayo ganon, mga kapatid, hanggang ang mindset natin hindi nagbabago, tapos ito yata ka bro. Tignan nyo kung ano mangyayari sa huli. Nakuha ninyo? Kaya nga mga kapatid, marami ng taong nagkamali na ito ang kalooban ng Diyos. Pero yung pagdating ng huli, ay hindi pala. Kasi hindi nakikita sa buhay ng tao na yun. Amen po ba? Malay mo, ito ang kalooban. Hindi pa siya sure. Amen? Kaya mag-ingat-ingat tayo. Huwag tayong basta-basta mag-ano na itong kalooban ng Diyos, ito ang kalooban ng Diyos. Tignan mo muna kung ano ang sinasabi ng Biblia, ng salita ng Diyos, kung yun talaga ang kalooban ng Diyos. Amen? Kung sasabihin mo itong kalooban ng Diyos, kailangan kong sumama sa mga barkada ko. Tandaan mo, maaari kalooban ng Diyos kung hindi ka napapatangay. Kung nadadala mo sila sa paglilingkod sa Panginoon. Pero ang problema, sasabihin mo, ito siguro ang kalooban ng Diyos, ang problema, ikaw ang nadadala nila. Papunta sa sanlibutan. Kaya hindi mo napapansin, may mga bagay ka na ginagawa na makasanlibutan. Tapos sasabihin natin, kalooban ng Diyos. Hindi, tignan natin ang mabuti. Kung ano talaga ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, kaya nga ito sabihin ko sa inyo po mga kapatid. So, sorry ano lang ako ng oras yung ako panahon na nagsisimula pa lang sa paglilingkod sa Panginoon, ang isip ko, kalooban ng Diyos na madala ko ang mga kaibigan ko. Kalooban ng Diyos yun. Totoo yun, kalooban ng Diyos yun. Pero hindi kalooban ng Diyos na makikisama ako sa mga ginagawa nila. Ngayon, iniisip ko, kalooban ng Diyos na madala ko sila sa Diyos. Kaya anong ginawa ko? Nakisama ako sa kanila. Amen? Pero nung hindi ko sila madala-dala sa church,
at ayaw talaga nila, ay hindi na kalooban ito ng Diyos. Kasi pag nagtagal pa ako dito, ay baka ako na ang mahatak nila. Eh hindi pa ganun ka buo ang aking pananampalataya. Kaya yan ang nasa isip ko? Layuan ko na muna sila. Amen. Amen po ba? Magpakahubog muna ako. Mag-aral muna ako, magpakatibay muna ako kasi ito ang kalooban ng Diyos. Saka ko sila babalikan. Nakukuha natin? Amen. Praise the Lord. Pero ganun pa rin eh. Kahit nagiging ako, binalikan ko, wala eh. Amen po ba? Wala tayong magagawa. Ang Diyos na ang bahala sana. Pero ang isang nasa isip ko, hindi na ako nagkulang. Inihayag ko na ang salita ng Diyos sa kanila kung ano ang ikaliligtas nila. Wala na akong kulang. Hindi ko naman sila pwede yung kumuha ako ng tubot pag-aampasin. Simba! 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 Hindi naman pwede yun. Pabarangay ako nila. Di ba? Hindi pwede yun mga kapatid. So, yun po yun mga kapatid. So, para makita natin, kaya pala hindi natin makita-kita itong mga to kung ano ang mabuti talaga at kung ano ang kaaya-aya, no? At kung ano ang kalooban ng Diyos kasi hindi natin binabago ang ating pag-iisip. Ayaw nating maging kingdom-minded. Amen po ba? Ngayon, bago ako magtapos mga kapatid, alam nyo mga kapatid, ito ang nagiging sitwasyon natin. Kung ang isip natin hindi natin babaguhin. No? Una, hirap tayong magbago. Hirap tayong baguhin ang ating mga sarili. Amen? Kasi ang isip natin nasa mundo pa rin. Pangalawa, hirap tayo sumunod sa utos ng Diyos. Hirap tayo. Alam niyo yung mga kapatid, pipili lang tayo kung ano yung susundin natin. No? Pero yung kung ano yung ayaw natin, ay hindi. Pero yung ayaw tuloy niya, yung pinaka-importante. Yung pinakamahalaga. Amen po ba? So mga kapatid, hallelujah, hirap tayo sundin ang utos ng Diyos. Mahirapan talaga tayong sundin ang utos ng Panginoon. Pangatlo po mga kapatid, hirap tayong solusyonan ang problema. Yan. Hirap tayong mag-isusolusyonan yung sarili nating problema. Hirap tayong solusyonan yan. Yung problema ng church ngayon, hirap tayo masusolusyonan yan kung hindi tayo magiging kingdom-minded. Amen po ba? Pang-apat, hirap tayo sa pagpapala. Kasi mag-iiba yung mindset natin pagdating sa pagbibigay. Ang susi ng pagpapala ay ang pagbibigay. Diba? Kaya pag hindi natin binago ang pag-iisip natin, hirap tayo mga kapatid sa pagpapala. Sunod, panglima po mga kapatid, hirap tayo magpatawad. Yan. Pag hindi tayo magiging kingdom-minded mga kapatid, hirap tayo magpatawad sa kapwa natin. Kasi, tignan ninyo, ano sabi yung makalangiting, yung makalangit na pag-iisip, puno ng awa. No? Puno ng awa, malinis, mapayapa, maapo, hindi nagtatangi, hindi nagpupunwari, mapagbigay, namumunga ng katwiran, masaganang namumunga ng mabubuting gawa. Diba? So, yan po. Pang-anim, hirap tayo kalimutan ang mga masasakit na bagay na nangyayari sa buhay natin. Kaya kung ang isip natin mga kapatid ay kung dito pa rin sa lupa na ito, talagang hindi ka magpapatawad. Hindi, laki ng ginawang kasalanan kasi niyan sa akin eh. Amen po ba? Yan lagi ang pipigil sa'yo kung bakit hindi ka lalago sa pananampalataya. Pang-pito, hirap tayo gampanan ang ating tungkulin. Yan. Mas mahalaga pa rin yung mga bagay na nasa sanlibutan po, mga kapatid. Kaya nating iwan ang tungkulin natin para sa sanlibutan. Amen po ba? So, ayan po, mga kapatid. Uulitin natin. Pakibasa nga ulit para tumatak sa ating isip. Mga kapatid, ang James 3:17 hanggang 18. Mga kapatid,
itatak natin ha sa ating mga isip. Praise the Lord. James 3 verse 17. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis, tsaka mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaibabaw. 18. At ang bunga ng katwiran ay natatanim sa kapayapaan, sa mga nagsisigawa ng kapayapaan. Tignan ninyo. Napakasarap, napakaganda, mga kapatid. Yung ganong mindset. Yung ganong pag-iisip. Amen po ba? Kahit nasa kaguluhan ka, payapa ka pa rin. Amen. Tignan nyo mga sarili ninyo. Mukha tayong mga stress eh. Ha? Isipin muna natin. Baka hindi tayo kingdom-minded. At kung bakit din hindi lumalago tayo sa pananampalataya, kasi baka hindi tayo kingdom-minded. Mali-mali na yung desisyon natin sa buhay, baka hindi tayo kingdom-minded. Kaya hirap tayo sa pagpapala, baka hindi kasi tayo kingdom-minded. Amen po ba? Kaya pati ang gawain ng Diyos naapektuhan kasi hindi tayo kingdom-minded. So, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Glory to God.